Makalipas ang 2 araw. Kahapon ng umaga, sa wakas ay lumipat na ako sa bagong kwarto. Gumugol ako ng 2 oras sa pag-aayos ng lahat ng gamit ko sa kanilang mga bagong lugar, at pag-aayos ng lahat ng gamit ko sa pagpipinta. Maswerte akong nakahanap ng desk at cabinet na paglalagyan ng lahat ng gamit ko sa pagpipinta. Ang canvas ay nasa sahig malapit sa desk. Kaninang umaga nagising ako nang tumunog ang phone ko. Tinatamad akong gumulong-gulong, at kinuha ang phone ko sa table ng kama. Tiningnan ko ang ID at nagulat ako nang makita ko si Karen, asawa ni Leo na tumatawag. Sinagot ko. Good morning, umalangaw sa aking tenga ang kanyang masayang boses. Good morning, bati ko sa kanya pabalik, unfortunately not matching her energy. Naiistorbo ko ba ikaw? Maingat na tanong niya. She knows about my old work schedules which were me, working and working. Sa ngayon ay 9:15 AM at kadalasan, sa oras na ito. Nasa opisina na sana ako at nagtatrabaho. Nakahiga pa ako, sagot ko. She dramatically gasps, oh my lord, that's miracle. Inilibot ko ang paningin ko. Kamusta si Arya? Tanong ko, binago ang topic. Yes, okay lang kami ni Leo, salamat sa pagtatanong. Sarcastic niyang sabi kaya napangiti ako. Arya is absolutely fine and she sure miss you. That is why I called, to invite you for dinner. Sinabi niya sa akin. Miss ko na rin siya, pupunta ako dyan. Sumang-ayon ako, wala naman akong plano. Sa tingin mo ba sasama si Sebastian sa'yo, o pupunta ka mag-isa? Tanong niya. Umuwi nga si Sebastian kahapon pero malamang bumalik na siya sa trabaho. At saka, hindi ko akalaing papayag siyang pumunta sa kanilang lugar. Pupunta ako mag-isa, sa wakas nagsalita na rin ako. Okay, see you. See you. Ibinalik ko ang phone ko sa mesa, before pushing the blanket off me. Pumunta ako sa banyo, naligo at naghanda para sa araw na iyon. Nag-makeup ako at nagsuklay ng buhok bago naglagay ng pabango. Kailangan kong pumunta ulit sa store para bumili ng iba pang color pen, marker at table lamp. At ngayong naimbitahan ako para sa dinner sa bahay ni Leo, kailangan kong bumili ng ilang alak at ilang mga laruan para kay Arya. Bumaba na ako at nakita ko si Alfred at Thalia, malapit sa dining table. May pinag-uusapan silang dalawa at nang mapansin nila ako, huminto sila para salubungin ako. Alfred, pwede mo ba akong ihatid sa store pagkatapos ng almusal? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. Siyempre. Oh, and Thalia, I'm invited to my brother's house for dinner, pagpapaalam ko sa kanya. Sinabihan niya akong ipaalam sa kanya tuwing lalabas ako, o kung kakain ako sa labas para hindi siya makagawa ng maraming pagkain. Okay dear. Umupo kami para kumain ng aming almusal, kasama si Alfred na nagsasabi ng ilang mga dad jokes upang kami ay matawa. Anong tawag sa pekeng pansit? Tanong niya habang nakatingin sa amin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Thalia bago nagkibit balikat. Isang impasta, sabi niya. Oh my God, okay honey, that's enough. Mapaglarong babala sa kanya ni Thalia. Isa pa, giit niya. Alam mo, sinasabi ng mga tao na pinipili nila ang kanilang ilong. Sabi niya. Yeah, natigilan ako, pero pakiramdam ko kakapanganak ko lang sa akin. Dagdag niya na ikinatawa namin. Okay enough, ihatid mo si Madam sa store. Lilinisin ko to tapos gisingin ko si Sebastian. Wika ni Thalia habang tumatayo. Nakauwi ba si Sebastian? At natutulog siya sa kwarto niya. Pareho kaming tumayo ni Alfred. Naglakad na kami papunta sa kotse, at nagmaneho siya papunta sa store. After lunch, hinatid na ako ni Alfred sa bahay nila Leo. Si Leo ay nasa kanyang front porch kasama si baby Arya sa kanyang kandungan, habang siya ay nakaupo sa front steps. Bumaba ako ng sasakyan, at may malawak na ngiti na tinungo ko sila. Hi baby, sabi ko sabay tingin kay Arya. Nakatitig siya sa akin, nakabuka ang bibig. Hi Leo, sarkastikong sabi ni Leo. Inilibot ko ang paningin ko, hi brother. Katrina. Lumingon ako sa gilid ko at nakita ko si Alfred na inilagay ang bag ng mga laruan sa damuhan sa tabi ko. Salamat. Anong oras kita susunduin? Tanong ni Alfred. Bago pa ako makareply ay si Leo. I'll drop her home. Sige. Naglakad siya pabalik sa kotse, at nilingon ko si Arya. Tumayo si Leo at inabot sa akin si Arya, habang kinukuha niya sa mga kamay ko ang bote ng alak. Bumaba ang tingin ko sa kanya, at tila naalala niya ako nang magsimula siyang mag-baby talk na may ngiti sa kanyang pink na labi. I miss you too. Hinalikan ko siya sa pisngi.
Siya ay nasa aking dibdib na nakaharap sa akin, ang kanyang mga braso sa aking balikat, habang ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit. Nasa ilalim ng puwitan niya ang isang braso ko, habang nasa likod ng leeg niya ang isang kamay ko. Pumasok na tayo sa loob. Naglakad na kami, at dumapo ang mga mata ko kay Karen, na may ginagawa sa kusina. "Hey girlfriend," bati ko sa kanya sabay yakap. Binitawan niya ang spatula at niyakap ako ng mahigpit. Simula nang makipag-date siya kay Leo, girlfriend na namin ang tawag sa isa't isa para inisin si Leo. At gumagana pa rin ito. "Long time no see girlfriend," bulong niya. Napatawa kami ng malakas ni Arya. "Tignan mo yung binili ng girlfriend mo," sabi ni Leo na ipinakita kay Karen ang 2 bag na puno ng mga laruan. Napabuntong hininga si Karen. Again, puno ng laruan ang kwarto niya. Nagsalita si Karen, at nagkunwari akong hindi ko narinig. Pumunta ako sa sofa nila at umupo. Sinimulan kong laruin si Arya, gumawa ng kakaibang mukha para patawanin siya. Gumana ito ng 10 minuto ngunit pagkatapos ay naboard siya. Sinimulan niyang hampasin ang balikat ko na parabang sinasabihan akong tumayo. "Ihiga mo siya sa playmate," sabi ni Leo sa akin habang nakatayo siya sa may counter at tinutulungan si Karen. Ang kanyang playmate, binili ko noong siya ay 2 months old, ay nasa tabi ng sopa, sa rug. Lumuhod ako at ibinaba siya. Ngumiti siya, sinipa ang mga paa. "At sinabi ng mommy mo na hindi mo gagamitin ang playmate na ito," napangiti ako. Umupo ako sa rug, pinagmasdan ang adorable baby na nasa harapan ko. Mula nang siya ay ipinanganak, ako ay nagkaroon ng ganitong big baby fever. Akala ko pansamantala lang, pero andin pa din yung feeling. "Here." Tumangala ako at nakita ko si Leo na inaabot sa akin ng isang tasa ng kape. Hinawakan ko ito habang nakaupo siya sa couch, bitbit ang cup niya. "So, kumusta ang buhay?" Maingat na tanong ni Leo. "Iba pero maganda," sagot ko. "Talaga?" tanong niya na hindi makapaniwala sa akin. "Yeah, I met 2 new friends. Thalia the housemaid and Alfred the driver. They both nice and they lived in the guest house behind the main house." Paliwanag ko para maniwala siya sa akin. Nagsimula na rin akong magpinta, dagdag ko na ikinangiti niya. "About time girlfriend," narinig kong sabi ni Karen. Alam ko, since I'm working from home and have quite some time for myself, I thought why not paint again, plus it was Alfred who suggested me that and it was stuck in my head, nagsalita ako. "That explains why you were still in bed nung tumawag ako." Tumawa si Karen. "Yes, kahapon nagsimula akong gumuhit sa isa sa canvas, at natulog ako ng medyo late na," sabi ko bago humigop ng kape. "What about Sebastian?" biglang tanong ni Leo. Nagsalubong ang kilay ko. "What about him? Kamusta na siya? Mabait ba siya o makulit?" Napaatras si Leo. "He's nice. Hindi ko siya masyadong nakikita since busy siya sa trabaho at sa mafia niya." I half-lied habang nakatingin ako kay Arya. Hindi ko siya nilingon dahil masasabi niya kapag nagsisinungaling ako. "Kung ganoon, nasaan ang wedding ring mo?" Madiin niyang tanong kaya instinctive kong inilipat ang tingin ko sa kamay ko. Sinuot ko lang ang purple ring na binili ko 5 taon na ang nakakaraan gamit ang aking savings. Nakalimutan kong isuot, hindi pa ako sanay. Nakaisip ako ng dahilan. Dahil lumipat ako sa bagong kwarto, tinanggal ko ang singsing, at nilagay sa jewelry box ko. Nawala na ito sa iba pang alahas na bihira kong ilabas at isuot. Naku, nagkaroon ako ng parehong problema. Kailangang paalalahanan ako ni Leo araw-araw bago ako pumunta sa opisina, komento ni Karen. "Oo, kasi ayokong isipin ng iba na available ka kapag wala ka," dagdag ni Leo. Hindi ko akalaing mapapansin ni Sebastian na hindi ko suot ang wedding ring. "Gusto mo bang ibigay sa kanya ang bote niya?" tanong sa akin ni Karen, at tumango naman ako. Inilapag ko ang tasa ko sa middle table bago lumapit para kunin si Arya, na nasa bibig niya ang mga kamay. Malaking gulo ang ginawa niya sa laway niya. Naramdaman kong tumama ang tuwalya sa mukha ko at nilingon ko si Leo. "Punasan mo ang bibig niya," sabi niya. Kinuha ko ang baby towel at pinunasan ang bibig at kamay niya. Kinasusuklaman niya ito at sumimangot, handang umiyak. "Here comes the food," Karen sings, shaking the bottle. Napalingon si Arya sa boses ng kanyang ina, at dumapo ang kanyang mga mata sa bote. Pinatong ko siya sa braso ko bago iniabot sa akin ni Karen ang bote. Nilagay ko ito malapit sa bibig niya at gutom na siya. "I'm making beef lasagna for dinner," pagpapaalam sa akin ni Karen, at tumango ako. "Bibili tayo ng ice cream para panghimagas," mungkahi ni Leo at tumango kami. Ilang minuto matapos uminom si Arya ay dinala ko na siya sa kwarto niya. Hindi pa siya natutulog pero unti-unting pumipikit ang mga mata niya.
I rock her back and forth habang hinihimas ng bahagya ang noo niya gamit ang daliri ko. Sa sandaling nakatulog siya, inihiga ko siya sa kanyang crib bago hinila ang kanyang pink na kumot sa kanya. Hinawakan ko ang baby monitor mula sa papalit-palit niyang pwesto. Iniwan ko siya, naglakad pabalik sa kusina. Si Karen lang ang nandoon and I presumed Leo went to the store to buy the ice cream. Maaari ba akong tumulong? Tanong ko kaya napatingin siya sa akin. Na, malapit na akong matapos. Sumagot siya. The rest of the day went by smoothly. Pagkabalik ni Leo, umupo kaming lahat sa couch at nanood ng movie sa Netflix. Nang malapit nang matapos ang pelikula, nakarinig kami ng iyak mula sa baby monitor. Dahil magkayakap at komportable sina Leo at Karen, pinuntahan ko si Arya. She gave me a big smile when she saw my face, mas lalong lumawak ang ngiti ko. Nakaramdam ako ng kasiyahan sa loob. Binuhat ko siya at nilalayaw ng halik. Hindi na ako naglakad pabalik sa sala, pero naupo ako sa carpet sa kwarto niya, pinaglaruan siya. Mabilis lumipas ang oras at hindi ko na namalayan. Pumasok si Karen at sinabi sa akin na naghahain siya ng hapunan. Hinawakan ko si Arya at naglakad na kami papunta sa dining table. Kinuha siya ni Leo sa akin at tinulungan ko si Karen sa pag-aayos ng table. Humagikgik si Arya nang iangat siya ni Leo sa ere at ibinaba. Excited niyang sinipa ang mga paa at braso. Inihiga siya ni Leo sa kanyang playing mat, malapit sa kanya habang nakaupo kami para kumain. Kumuha na kami ng pagkain namin, at nagsimulang kumain. Kailan ka babalik sa opisina? Curious na tanong ni Leo. Sa totoo lang hindi ko alam, sagot ko. Hindi ko man lang naisip. Huwag na nating pag-usapan ang opisina sa dining table, mariing sabi ni Karen. Let's talk about shopping. Excited na sabi niya na ikinatawa ko sa ekspresyon ni Leo. Huwag na nating pag-usapan ang shopping sa dining table, panggagaya ni Leo kay Karen. Kumain kami ng hapunan at ice cream para sa dessert. I ended up staying at their house till 11 PM bago ako ihatid ni Leo sa bahay. Hindi siya pinapasok ng guard, kaya kailangan kong lumabas ng sasakyan at pumasok sa loob. Bago umalis, lumabas si Leo ng kotse at binigyan ako ng isa sa mga komportableng yakap niya, which not gonna lie na miss ko ng husto. Pinanood ko siyang umalis, bago pumunta sa front porch. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.